Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. At doon pa rin po tayo sa napakagandang topic natin na Kristiyano Wise. So, basahin natin yung ating verse today and matatagpuan ito doon pa rin sa aklat ng Kawikaan or Proverbs 3:9 hanggang 10. So, sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. So, para po sa ating topic ngayon or sa ating teaching, una, sabi dito, God gives so that we can give. So, ang Panginoon, siya yung unang nagbigay sa atin, which is yung kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ng buong buo at ginawa niya yon para sa bawat isa sa atin, and that we can give also. Kailangan din natin magbigay sa kanya, pero minsan nahihirapan tayo. Ito yung isa sa pinaka magandang topic na narinig ko rin na simula nung natuto ako na magkaroon ng, sabi nga, heart sa pagbibigay sa ating Panginoon. Talagang doon ko naranasan yung faithfulness ng Lord, yung abundance blessing ng ating Panginoon. Pero minsan, sabi nga, kapag binibigyan tayo ng Panginoon ng mas malaki, doon tayo sinusubok kung kaya pa ba nating ibigay yung dapat na para sa Kanya. At tunay nga na, sabi nga ng Panginoon, una siyang nagbigay sa atin at dahil sa pag-aalay at pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak ay naging malinaw sa atin na tayo, ang hinihingi ng Panginoon sa atin is ibigay yung sarili natin. At dito nga sa topic na to, ang nagiging topic naman dito is all about our wealth o yung ating kayamanan, kung paano natin ibabalik sa ating Panginoon yung ibinibigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So sabi dito sa number 2, every coin we have is a test. So dito sa number 2, ang Panginoon, kapag binigyan ka ng 5 piso, at kunyari ba may 5 piso ka na hawak-hawak ngayon, kaya mo bang ibigay sa ating Panginoon ng buong buo yun kung yun na lang yung pera mo? So marahil kaya mong ibigay kasi iniisip mo na 5 piso, kayang-kayang ibalik to sa ating Panginoon. What if ang binigay sa iyo is 1 million? Kaya mo pa rin bang ibigay yung tamang takal ng biyaya mo para sa ating Panginoon? Minsan kasi maraming beses tayong pinagpapala ng ating Panginoon, subalit kapag lumalaki na yung income, kapag nakakaranas ka na ng maraming blessing, isipin mo kunyari may 5 piso ka at dahil nga sa biyaya dahil nga sa gusto mo maging faithful sa Lord, yung 5 piso mo binuhos mo lahat. What if binigyan ka nga ng 1 million ng ating Panginoon? Kaya mo bang ibigay na kahit yung 10% lang ng 1 million na meron ka? So, it's a matter of faithfulness sa ating Panginoon. How you can give. O kung paano ka magbibigay sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon talagang mahilig yung sumubok. Even ang puso ng bawat sa atin, kung talaga bang kapag binigyan ka ng mas malaki o ng maliit, kaya mong i-handle. What if pag malaki nang binigay sa'yo, kaya mo pa rin bang ibigay yung sabi nga, kahit ika-10 bahagi na lang ng biyaya na binibigay sa iyo. Kung isipin natin, napakaliit niya, hindi siya mahirap gawin. Minsan nga lang, ang nagtatalo na sa atin is yung mind natin, kung ibibigay mo pa ba o gagamitin mo na lang dun sa mga bagay o sa pangangailangan na meron ka. Kasi minsan minsan nagiging reason, pero hindi nila naiisip na nung binigyan sila ng maliit is kaya nilang ibigay ng lahatan. Pero bakit nung binigyan ng malaki, parang hirap na hirap tayong ibalik sa Panginoon yung pagpapala. And nangyari din niya sa akin na sabi ko, iniisip ko, sobrang laki nung ibinigay na blessing, pero yung 10 bahagi nun, na-regret ko sa ating Panginoon. At sabi nga, paano ka bibigyan ng mas malaki o ng mas marami na kayamanan ng ating Panginoon kung doon pa lamang sa maliit hindi mo na kayang ibigay sa Kanya yung nararapat na para sa Kanya. Kaya yung talagang pagkakaroon ng isang pusong tapat sa ating Panginoon is Diyan nagbe-base ang Panginoon kung magiging faithful ka ba sa pagbibigay kapag binigyan ka ng malaki at maliit.
Kasi sabi ng Panginoon, kailangan natin maging tapat sa Kanya. At asahan mo na kapag hindi ka naging faithful sa Lord o hindi ka naging mabuting katiwala ng Panginoon, asahan mo na hindi ka bibigyan ng ating Panginoon. Kaya huwag kang magtaka kung bakit yung mga taong madadamot ay hanggang ngayon ay hindi talaga totally pinagpapala ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi sila karapat-dapat para doon sa pagpapala ng ating Panginoon. So, number 3, sabi dito, God is generous to generous people. So, ito na nga yung sinasabi doon na kung ikaw ay nakikita na ng Panginoon na tapat kang katiwala, hindi na yun magdadalawang isip na i-bless ka, bigyan ka ng napakaraming blessing kung alam niya at nakikita niya sa puso mo na hindi ka tumitingin doon sa halaga ng pera na ibabalik mo sa kanya. Kasi wealth yung usapan natin dito. Kung kunyari, binigyan ka ng 5 milyon, so yung 500 ba, kaya mong ibalik sa ating Panginoon. So, sabi nga, hindi naman tayo nagbe-base doon sabi nga sa Old Testament lang, because we have a New Testament na sinasabi doon na kailangan natin ng sacrificial giving, na maaaring mas malaki pa doon sa 10%. So, pero sabi nga ng Panginoon, puso kasi yung tinitingnan ng ating Diyos. The way you give, kung paano mo ba ibigay. Kung magbibigay ka nga ng ikasampung bahagi, masama naman yung kalooban mo. So, hindi rin yan tama at hindi din yan kakalugdan ng ating Panginoon. Mas mabuti pa na magbigay ka lang ng maliit yung alam mo na bukal sa puso mo at hindi magiging dahilan ng iyong pagkakasala. So, napakaganda ng topic na ito na talagang malaki yung naging impact at talagang ginagawa ko na ito ngayon na pinapatunayan ng Panginoon noong that time na nag-start kami together with my wife na nagtuturo at nagpupush din sa akin na ibigay mo yung ikasampung bahagi, yung first fruit na dapat ay sa ating Panginoon. At natuto kami na kapag may marireceive kaming ganitong amount, automatic yun, isa-separate na kagad namin para hindi namin magalaw. Kasi para sa Panginoon, kahit anong mangyari, kailangan hindi siya magalaw. And tinuturuan kami ng Panginoon ngayon na makita yung kakulungan ng church na meron kami. Kasi kailangan natin maging pagpapala doon sa gawain ng ating Panginoon. So yun, be a generous. God is generous to generous people. So maging generous tayo para ang Panginoon yung unending na biyaya niya ipagkaloob sa atin. So, para naman po sa ating application, sabi dito, practice sacrificial giving faithfully. So, eto yon. Yung maging faithful tayo sa ating dakilang Panginoon na kapag nagbigay ka, dapat bukal sa puso mo. At eto nga yung mga bagay na pagbibigay mo sa ating Panginoon. Yung nakikita mo, yung kakulangan. Kasi, hindi mo na kailangan bigyan ng ating Panginoon. Why? Kasi mayaman na siya. Siya nga yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng nakikita mo, lahat ng nasa harapan mo, o lahat ng nakikita mo, lahat yan nagmula sa ating Panginoon. Sa tingin mo, kailangan pa ba niya ng wealth? Kung sa Kanya na nanggagaling lahat ng mayroon tayo. Ang ibig ko lang sabihin, hindi kailangan ng Diyos ng wealth natin. Ang kailangan lang natin is ibigay dun sa mga tao na mas nangangailangan ng tulong or dun sa mga iglesia, sa mga lingkod niya na alam natin na nagpo-full time, yun lang yung trabaho nila, dapat yan yung binibless natin. Even yung mga, sabi nga, orphanage or other churches na nagkakandak ng mga even feeding program o marami pa mang bagay, maraming activities na ginagawa. Kung alam mo na yun yung kailangan nila, yun yung i-provide mo. Yung wealth na meron ka, yun yung ibigay mo. Kasi ang gusto ng Diyos talaga is yung bukal sa puso. At yan yung mga pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga sabi nyo sa ating number 3 na teaching is God is generous to generous people. So huwag ka na mag-alinlangan. Kasi hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. At kung ano man yung binibigay mo, sabi doon, generous yung ating Panginoon. Baka hindi lang ika-5 beses na ibalik yan sa iyo ng ating Diyos. So, practice sacrificial giving faithfully. Yung tipong ibibigay mo lahat sa ating Panginoon kasi alam mo na ito yung makakatulong doon sa gawain ng ating Diyos. Huwag mo isipin yung bukas dahil ang Panginoon laging nandyan para mag-provide ng pangailangan ng bawat isa sa atin. Trust Him at hayaan mo na siya yung magpala sa iyo. Number 2, sabi dito, honor God with your wealth. So, ito na nga. I-honor natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Hindi yung iniimpok lang natin. Lagi natin tatandaan na kapag
na wala na tayo sa mundong ito, never nating madadala yung wealth o yung kayamanan na meron tayo. Kaya hanggat may panahon pa na gawin mo na i-honor ang ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan, then do it. Gawin natin. Huwag nating hayaan na masayang yung wealth sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Bagkus ay gamitin natin to para sa ikararangal ng ating Panginoon. At salamat nga sa Panginoon sapagkat maraming tao siyang dinadala sa akin ngayon na talagang ipinaparealize sa akin na mas mahalaga ang Panginoon kaysa pera na meron tayo. So aralin natin o itanim natin lagi sa puso natin na yung bagay na nare-receive natin ngayon, galing yan sa Panginoon. Kaya wala kang dapat nagawing iba, kundi ibalik yan sa ating Panginoon o gamitin dun sa mga lingkod ng ating Panginoon na walang sawa na nag-o-offer ng life nila. At bilang ikaw na dyan ka tinawag sa giving o pag-support sa mga churches. And for me, even me, alam ko na yun yung calling ko rin sa ating Panginoon na talagang gamitin ako dun sa church namin. Ngayon nga, natutuwa ako at nabibless ako na nakikita ko yung improvement even dun sa mga kapatiran namin. Hindi lang yung church na meron kami na talagang ini-improve ng Panginoon, kundi yung pananampalataya ng bawat isa sa amin. And let's provide the needs of our churches. Kasi hindi mo naman ito ginagawa para sa sarili mo, kundi ginagawa mo ito para sa Panginoon. Dapat maging ganun tayo, maging bukas tayo sa pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. Huwag natin itago yung kayamanan natin. Let's build more na pananampalataya pa sa ating Panginoon. Huwag natin isipin yung binibigay natin, bagkus isipin natin na yung binigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, walang anumang bagay na maitutumbas roon. And number 3, sabi dito, pass the generosity test. Ito yung isang bagay talaga na sinusubok tayo ng ating Panginoon. Ipasa natin yung generosity test. Ito yung isang bagay na sumablay ako dati. Kaya alam ko na talagang way yun ng Panginoon para subukin ako. At hindi ko na ipasa yun. Kaya isang iglap lang, sabi nga, ang Panginoon yung nagbigay, siya rin yung kukuha. Pero ngayon, itinuturo sa akin ng ating Panginoon na maging tapat, maging generous sa pagbibigay sa ating Panginoon. At I'm so blessed that talaga nakita ko yung changes ng Panginoon kung paano niya i-twist yung lahat ng bagay na nangyayari sa akin. And it's a learning process. I learned a lot from this challenge na binigay sa atin Panginoon, doon sa pagsubok, doon sa trials na binigay niya sa atin. So, huwag lang tayo laging madadala o matatalo ng tukso natin sa pera. Sapagkat ang Panginoon, ayaw niya na pinagdadamutan siya. At again, dun sa, sabi nga dun sa Old Testament kasi ang ginagawa dati is, nag-o-offer sila ng mga buhay na hayop bilang handog. So tayo dito sa ating panahon ngayon is, hindi naman tayo nag-o-offer na ng ganun, kundi money o yung wealth na yung basehan ng bawat sa atin. Sabi doon, ang gusto ng Diyos yung cheerful giver o yung isang puso na nagbibigay ng walang pag-aalinlangan at hindi napipilitan lang. So, sa pagbibigay sa ating Panginoon, sacrificial giving yung ginagawa natin ngayon. Kumbaga, kung ano yung kaya mong ibigay sa ating Panginoon, ibigay mo ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Again, I hope nakatulong sa inyo ang video na to. Salamat sa panonood at pagpalain ka ng ating Panginoon.